sobrang binabaan namin ang mga presyo. Tingnan mo ang nangyayari. Talagang bumabagsak na sila. At pagkatapos namin matapos, tinalo ang Iran na talagang matindi ang pagkatalo. Sa lalong madaling panahon, idedeklara ko ang Strait of Hormuz bilang teritoryo ng Estados Unidos. Sa madaling salita, kaya tayo may blockade. Nagbigay ng kontrobersyal na pahayag si Trump nitong mga nakaraang araw sa isang talumpate para sa mga pulis at bumberong nakauniforme. Sinabi niya na malapit na niyang ideklara ang Strait of Hormuz bilang teritoryo ng Estados Unidos. Pagyayabang lang ba yun? Sa video na ito, ipapakita ko ang isang bagay na palihim na ginagawa ng Estados Unidos at nagpapakita na nagbabluff lang sila. Diretso na tayo sa punto. 4 na araw bago niya sabihin na idedeklara niya ang kipot ng Amerika, na ipresenta na ni Trump ang mas maikling bersyon ng parehong ideya. Naupo siya sa mesa ng Oval Office, napapalibutan ng mga litratista, may isang reporter na diretsong nagtanong, "Ano ang iyong opinyon tungkol sa kipot ng Hormuz?" Sumagot siya na iisa lang ang puwersang kayang kontrolin ang kipot ng Hormuz. Tinawag ng Estados Unidos ang blokeyo ng Amerika na pader ng bakal. Hindi nagkakamali. Ang tanging puwersa may kontrol sa kipot ng Hormuz na ngayon ay ang hukbong dagat ng Estados Unidos. Meron tayong blockade na walang pahiya. Isa itong pader ng bakal. Ito ay Nalugog na nila ang buong kipot para maghanap ng mga mina. At dito pumapasok ang dahilan sa likod ng yabang. Ayon sa news site na Axios, mayroong isang maritime corridor sa Hormuz na gumagana na ng ilang linggo, halos palihim. Matatagpuan ito sa timog ng estreito, malapit sa baybayin ng Oman. Mga 15 hanggang 20 oil tanker ang dumadaan doon gabi-gabi na pinoprotektahan ng mga fighter jet na hukbong himpapawid ng Estados Unidos. Isang task force na pinamumunuan mula sa Fort Bragg ay bumubuo araw-araw kasama ang Kuwait, Saudi Arabia at United Arab Emirates ang listahan ng mga barkong maaring dumaan. At pinaghiwa-hiwalay nila ang mga barko sa mga takdang oras, ang ilan para sa pagpasok, ang iba naman para sa paglabas. Ayon sa Axios, ang resulta nito ay mga 10 milyong bariles kada araw ang bumabalik sa merkado. Kalahati ng lumalabas bago ang gigmaan. Sa ilang gabi, umaabot pa sa 20 milyon ang pinakamataas. Ngayon, bigyang pansin mo ang detalyeng ito dahil nagpapaliwanag ito ng maraming bagay. Itong koridor o kanal, gaya ng tawag ng ibang portal, hindi ito basta-basta lang lumitaw ngayong linggo. May pinagmulan ito. Noong Hunyo, ang Estados Unidos at Iran ay muntik na magkasundo sa isang pansamantalang kasunduan para muling buksan ang Hormuz. Pero nabigo ito dahil sa isang napaka-espesipikong dahilan. Gusto ng Iran na dumaan ang mga barko sa hilagang ruta na kontrolado ng Iran kung saan sila ang magpapasya kung sino ang makakadaan at maaari silang maningil para dito. Gusto ng Estados Unidos na protektahan ang isang alternatibong ruta sa baybayin ng Oman. Bumagsak ang kasunduan sa malaking bahagi dahil sa alitang ito tungkol sa ruta. At ang alitang ito ay hindi nawala. Ito mismo ang naging koridor na umiiral na yon. At hindi ito ang unang beses na nangyari ang ganitong uri ng manyobra doon. Isang investigasyon ng Reuters noong Hunyo. Nahuli na ang militar ng Amerika na nagmomonitor ng 12-12 ng lihim na paglilipat ng langis mula barko papunta sa isa pang barko gamit ang drone sa himpapawid. Drone sa tubig at helikopter malapit sa Fujairah at sa daungan ng Sohar sa Oman. Hindi bababa sa 116 na barko ang lumahok dito hanggang sa oras na yon, at may isang detalye na talagang kapansin-pansin. Ang teknik na ito ng paglilipat ng kargamento ng palihim at pagpatay ng transponder ng barko para mawala sa radar ay siya ring ginagamit ng mismong Iran sa loob ng maraming taon para iwasan ang mga parusa. Ibig sabihin, kinuha ng Estados Unidos ang manual ng kalaban at ginamit ito laban sa kanya.
At makikita mo ang resulta ng koridor na ito sa isang mapa nang hindi na kailangan ng anumang komplikadong estadistika. Ipinapakita ng mga datos ng maritime tracking ang mga barko nagsisiksikan sa mga anchorage ng Fujairah at baybayin ng Dubai, naghihintay ng kanilang pagkakataon na tumawid. Samantala, sa kabilang panig ng gitnang silangan sa Bab el Mandab, biglang dumami ang trapiko roon. Mahigit 40 barko ang tumatawid bawat araw sa ilang mga araw. Dito, sa Hormuz, mahigit 10 lang. Malaki ang pagkakaiba. Pero ang mapa na ito ay nagpapakita lang ng mga may nakabukas na transponder. At ang convoy, gaya ng nakita mo na, ay umaandar na naka-off ang transponder. Kaya yung 10 lumalabas ay yung nakikita lang natin. Ang totoong dumadaan ay yung sinabi ng Axios. At ang ipinapakita ng mapa ay eksaktong epekto niyan. Ang pila ng mga naghihintay ng kanilang pagkakataon. At ang pilang ito ay hindi gumagalaw ng mag-isa. May nagdedesisyon kung sino ang aalis dito dahil ang koridor ay hindi lang basta eskorta. Isa rin itong blokeyo. Ang nagdedesisyon kung sino ang makakadaan at sino ang nananatili ay ang mga Amerikano. Pakinggan mo mabuti ang audio na ito. Ito ang recording ng radyo na inilabas ng CENTCOM, ang sentral na komando ng Estados Unidos. Kapitan, sinisiling naming baguhin ninyo ang direksyon sa 100 at 100. Kung hindi kayo susunod, mapipilitan kaming ipatupad ang utos gamit ang puwersa. Ang nagsasalita ay isang barkong pandigma ng Amerika. Sa kabilang linya, isang barkong pangkalakal na sumusubok makarating sa isang pantalan sa Iran. Naririnig mo ba? Ang boses ay humihiling sa kapitan na baguhin ang direksyon ng barko. At nagbababala na kung hindi siya susunod. Gagamitin nila ang puwersa laban sa kanya. Ganito gumagana ang koridor, hindi ito sa pamamagitan ng diplomasya. Ito ay sa pamamagitan ng utos na may banta ng puwersa sa likod nito. At ayon mismo sa mismong pamunuang militar ng Amerika, hindi ito isang natatanging kaso. 12-12 ng barko na ang inutusang magbago ng ruta. Ang ilan ay pinawalang kilos. Ang iba naman ay sinakyang suriin. Sa madaling salita, maaaring makalabas ang langis mula sa Golpo. Ang barkong patungo sa Iran ay hindi maaaring makapasok. Iyan talaga ang sinabi ni Trump sa parehong sagot na iyon. Bukas ito para sa iba, pero hindi para sa kanila. At para magkaroon ka ng ideya kung gaano ito kalaki, tingnan mo kung ano ang nakataya. Ang kipot ng Hormuz ang responsabale sa halos 20% ng lahat ng langis at gas na umiikot sa buong mundo. Nang magsimula ang digmaan, ang Carlyle Group, isa sa pinakamalalaking tagapamahala sa mundo, tinantiyan na ang isang ganitong kalaking pagkabigla ay maaaring magtanggal sa merkado ng 5 hanggang 10 milyong bariles bawat araw. Isang bagay na may hambing sa krisis ng langis noong dekada 70. Dahil eksaktong yan ang dami na ibinabalik na yun ng koridor sa merkado gabi-gabi nang walang nakakakita. Hindi pa ito ang normal na dami, pero ito ang kaibahan ng krisis at pagbagsak. Ngayon, lumilitaw ang tanong. Paano mo na ipapadaan ang 20 oil tanker kada gabi sa ilalim ng ilong ng revolusyonaryong gwardiya? At ang sagot ay wala sa dagat. Nasa himpapawid ito. Nagpatakbo ang CENTCOM ng 2 linggong kampanya. Hindi laban sa armada ng Iran, laban sa mga mata nila. Tinarget nila ang mga coastal radar, mga sistema ng pagmamanman sa dagat. Lahat ng ginagamit ng Iran para makita ang kipot. Ayon sa mga opisyal ng Amerika na nakausap ng Axios, na yon nakikita na ngayon ng Iran ang timog na kanal gamit ang kakaunting radar na ibalik nito. At may mga tagamasid sa mabilisang bangka, nagmamasid gamit lang ang kanilang mga mata. At ito ang nagpapaliwanag ng isang bagay na ipinapakita ng mga datos ng pagmamanman sa dagat. Malaking bahagi ng mga kamakailang pag-atake sa mga barko ay nangyari mismo sa ruta ng timog, na siya ring daanan ng koridor. Ayon sa paglalarawan ng mga opisyal, alam ng Iran kung saan dumadaan ang convoy. Ang hindi na nila alam ay kung kailan at eksaktong saan. Kaya nagpapaputok sila ng walang tiyak na target sa kanilang lugar. At nandoon ang eroplanong pandigma ng Amerika para saluhin ang anumang kanilang ipapadala. Isa sa mga opisyal ang nagsabi na nakapagpabagsak na sila ng 8 drone at 2 cruise missile ng Iran sa operasyong ito. At isa sa kanila ang nagbigay ng buod sa Axios sa isang pangungusap kung ano ang nangyayari. Kontrolado na namin ang timog na kanal sa loob ng 2 buwan.
Pwedeng manggulo ang revolusyonaryong gwardiya pero hindi nila kontrolado ang kipot. Kami ang may kontrol dito. Kontrolado namin ang kipot ng 100%. Ngayon, pwede ba silang magdulot ng problema? Oo, pwede silang magdulot ng problema. Pero sila ay bangkarote, wala silang pera. Alam mo, bangkarote ang Iran. Talagang bangkarote. Ngayon, balikan natin ang sinabi sa Oval Office. Tinawag niyang harang na bakal na pader. Sinabi niyang hindi ito mapapasukan na 100% ang kontrol. Sa bagong rutang ito na ginagamit gabi-gabi, ang sinabi ni Trump ay hindi lang basta pagyayabang. Sinasabi niya sa publiko ang sinasabi ng mga tao sa operasyon kapag wala sa harap ng kamera. At 4 na araw pagkatapos, tinaasan pa niya ang pusta, sinabing ang kipot ay teritoryo ng Amerika. Ang revolusyonaryong gwardiya ng Iran na ilang taon nang nagbabantang isara ang kipot na ito, ngayon ay tinitingnan na lang ito at hindi na makita kung sino ang dumadaan. At sa kabilang banda, ano ang kayang ialok ng Iran? Well, isang listahan ng mga hinihingi. Sinabi ng pangunahing negosyador ng Iran na hindi susuko ang bansa hanggat hindi tinutugunan ng Estados Unidos ang lahat ng kanilang mga kahilingan. Kabilang dito ang kabayaran para sa digmaan, pagtatapos ng pagharan sa mga daungan, pag-alis ng mga puwersa sa riyon, pagtatapos ng mga parusa at pagbabalik ng mga na-freeze na asset. Ngayon, huminto ka at pag-isipan mo kung ano ang ipinapahiwatig ng listahang ito. Ang bansang nananalo sa digmaan ay hindi humihingi ng kabayaran. Hindi nila hinihingi pabalik ang na-freeze na pera. Ang humihingi niyan ay yung nagbibilang ng barya. At hindi ako ang nagsasabi niyan. Si Trump mismo ang nagsabi dun sa talumpati niya sa Oval Office na ang inflasyon sa Iran ay halos 300%. At ang Treasury na siyang nagpapatupad ng mga parusa ay gumagamit pa ng mas matinding salita. Ekonomiya na nasa malayang pagbaksak. Sa praktika, ang Iran ay nauupo sa negosasyon na may napakahabang listahan at walang laman ang bulsa. Sinubukan pa ng Iran na kumita gamit ang mismong kipot. Lumika sila ng sariling autoridad na naniningil ayon sa Tesoro ng Amerika. Ang katumbas ng toll na umaabot hanggang $2 milyong bawat barko para makadaan sa mga rutang itinuturing nilang lehitimo. At tingnan mo kung paano tumugon ang mga Amerikano dito. Una, sa pamamagitan ng pera. Tinawag ng Tesoro ng Amerika ang bayad bilang pang-ingikil at tinarget nila ang mga barkong sumusuporta sa eskemang ito. Mahigit sa 100 barko ng tinatawag na Shadow Fleet. Yun ang network ng mga oil tanker na nakukunwaring lehitimo na ginagamit ng Iran para palihim na magbenta ng langis, na napasama na sa listahan ng mga pinatawan ng parusa. At pagkatapos, ang pinakamabigat na tugon na hindi na kinailangang ianunsyo ang daanan. Dahil ang sinisingil ng Iran ay ang pagdaan. At ang daanan na yon ang nagbebenta ay ang Estados Unidos. Sa praktika, naiwan ang Iran na may toll fee pero walang kliyente. At may isa pang detalye na nagpapakita kung gaano kaseryoso ang gobyerno ng Amerika tungkol dito. Tingnan mo, ang koridor ay dumadaan malapit sa baybayin ng Oman. Kaalyado ng Estados Unidos ang Oman at sa parehong panahon, ito rin ang bansang namamagitan sa Iran. Noong ika-17, nagbabala si Trump na maaring atakihin ng Oman kung hahadlangan ng bansa ang mga pagsisikap sa kipot. Matindi ang mensaheng ito para sa kaalyado, pero nagpapakita ito ng isang bagay. Para sa Estados Unidos, hindi pinag-uusapan ang koridor na ito kahit kanino, kahit pa sa tumutulong. At may iba pa. Sa parehong araw na yon, ika-19, ang araw na ibinunyag ng Axios ang koridor, 2 beses na nagsalita si Trump tungkol sa Iran. At ang dalawang pahayag, kapag pinagsama, ay nagpapakita na ang koridor ay isa lang na, isang bahagi lang ng plano. Ang una ay nangyari sa hapon sa isang podium sa White House. Sinabi niya na ang Strait of Hormuz ay hindi na magiging kasing halaga tulad ng dati. Ang dahilan? Ang Estados Unidos ay nagtatayo ng mga oil pipeline sa record na dami at nakakahanap ng iba pang pinagkukunan ng langis sa loob mismo ng kanilang bansa. Ibig sabihin, sinasabi niya na pagkalipas ng ilang taon, hindi na nila kailangang dumaan doon. Ang pangalawa ay mahigit 1 oras lang ang lumipas sa kanyang social media, ang Truth Social. Tingnan mo ang post niya. Inanunsyo niya ang tinawag niyang D-Day pang ekonomiya.
Simple lang ang mensahe. Sinumang bansa, bangko o kumpanya sa mundo na tutulong sa Iran sa kahit anong paraan ay makakaranas ng mga kahinatnan. Smuggling ng langis, paglilipat ng pera, shell company, lahat. Ngayon, pagsamahin natin ang mga piraso ng palaisipan na ito. Una, ang koridor na naglalabas ng langis mula sa Gulf na yon gabi-gabi. Pangalawa, ang mga sanksyon na pumuputol sa daloy ng pera ng Iran habang nangyayari ito. At sa huli, ang mga oil pipeline na kapag natuloy, aalisan ang Iran ng kapangyarihang magbanta sa mundo gamit ang kipot na yon. Isa para na yon, isa para sa kalagitnaan, isa para sa hinaharap. Ang malinaw dito ay may plano sila. At habang umaandar ang planong yon, pumunta si Trump doon at nagsalita sa teritoryo ng Amerika. Pagyayabang man o hindi, ang totoo ay ginagawa na ang pinakamahirap na bahagi. Ang hindi pa rin tiyak ay kung gaano pa katagal kakayanin ng Iran. Ayon sa Axios, kalahati na ng langis na dumadaan doon bago ang digmaan ng naibalik ng koridor. Ang kalahati pa ay babalik lang kapag sumuko na ang Iran o kapag naubusan na ito ng pera para magpatuloy. Kung nagustuhan mo ang parte ng digmaan na ito na hindi ipinapakita ng mga portal, mag-like ka at mag-subscribe dahil magkakaroon pa ng mga bagong kabanata ang kwentong ito hanggang sa susunod na video.